Ang buhay ay abala. Lagi tayong may gustong higit pa. Mas malaking bahay, mas mabilis na kotse, mas maraming pera. Hinahabol natin ang susunod na promosyon, ang pinakabagong gadget. Pero ang dami nga ba ng mga bagay ang nagpapasaya sa atin? Nakakaligtaan na ba natin ang saya sa buhay natin ngayon? Madali tayong mahulog sa bitag ng mga gusto natin. Kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Tinitingnan natin ang mga bagay na wala tayo. Pero may mas magandang paraan para mabuhay. Sabi nga sa Lucas 12:15, mag-ingat kayo, bantayan ninyo ang inyong sarili laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang pagkakontento ay ang paghanap ng kapayapaan sa loob natin. Tulad ng itinuturo sa Biblia sa Filipos 4:11-12, natuto akong maging kontento anuman ang kalagayan. Alam ko kung paano maging salat, at alam ko kung paano managana. Ito ay ang pagpapahalaga sa kung anong meron tayo, maliit man o malaki. Ito ay ang pagpili ng saya sa bawat sandali. Ang pagkakontento ay hindi nangangahulugang titigil na tayo sa pag-asenso. Ibig sabihin nito ay hahanapin natin ang kaligayahan sa paglalakbay, hindi lang sa patutunguhan. Kapag kontento tayo, nababawasan ang ating mga alalahanin. Napapahalagahan natin ang mga simpleng bagay. Nagiging mas masaya ang buhay. Ang pasasalamat ay isang malakas na sandata para sa pagkakontento, tulad ng sinasabi sa Biblia sa 1 Thessalonica 5:18. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Araw-araw, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Isulat mo ito sa isang journal. Maaring ito ay maliliit na bagay tulad ng maaraw na panahon o masarap na pagkain. Ituon ang pansin sa mga magagandang bagay sa iyong buhay. Pansinin ang kabaitan ng iba. Ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga taong pinapahalagahan mo. Binabago ng pasasalamat ang ating pananaw. Tinutulungan tayo nitong makita ang kasaganaan sa ating buhay. Ang mga relasyon ay mahalaga para sa kaligayahan, tulad ng sinasabi Ecclesiastes 4:9-10. Mas mabuti ang 2 kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sila sa kanilang pagpapagal. Kung ang isa sa kanila ay mabuwal, maitatayo ng isa ang kanyang kasama. Gumugol ng oras kasama ang mga mahal sa buhay. Alagaan ang iyong mga kaibigan. Makipag-ugnayan sa iyong komunidad. Tumulong sa iba. Kapag nakafocus tayo sa iba, nakakalimutan natin ang ating mga problema. Ang pagtulong sa kapwa ay nagdudulot ng saya at layunin. Ang matibay na relasyon ay nagbibigay ng suporta sa panahon ng pagsubok. Ipinapaala nito sa atin na tayo ay minamahal at pinapahalagahan. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong tao. Piliin na maging presente sa iyong mga pakipag-ugnayan. Makinig ng mabuti. Mag-alok ng suporta at paghihikayat. Ang pagbuo ng makabuluhang koneksyon ay nangangailangan ng pagsisikap, ngunit ang mga gantimpala ay hindi matatawaran.